Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Meron din ba kayong best friend? Yung nag-iisang tao na lagi mong kasama, sinasabihan ng problema at sikreto. Yung iba nga, kapatid pa kung ituring ang kanilang mga best friend. Pero paano kung ang best friend mo ang magbabago sa iyong buhay at madadamay pa ang buo mong pamilya? Best friend pa din pa kaya ang ituturing mo sa kanya? Ang babae sa ating storya ngayon ay kinilalang si Randip Kaur Mann o tawagin nating Dayan, 38 years old. Orihinal na nagmula ang mga magulang ni Dayan sa bansang India. Pero lumipat ang mga ito sa UK at doon na nga isinilang si Dayan. May kayang pamilya ang pinagmula ni Dayan. Businessman ang kanyang tatay at may mga koneksyon pa sa mga politiko. Mayroon din siyang 3 mga kapatid na babae. Sunod sa luho si Dayan habang siya ay lumalaki. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya mula sa kanyang mga magulang. Nagtapos ng kursong graphic design si Dayan sa Thames Valley University. Taong 2002, nakilala ni Dayan ang lalaki na si Sungjit Si o tawagin nating Archie, 34 years old. Tulad ni Dayan, mula din sa India si Archie. Mayaman ang pamilya ni Archie at nagmamay-ari sila ng iba't ibang mga negosyo. Ayon sa nakakakilala kay Archie, napaka-humble nito at napaka-relihiyosong tao. Nakapagtapos si Archie sa isang sikat at mamahaling universidad. Tila nga na love at first sight si Archie kay Dayan. Nabighani siya sa taglay na kagandahan ni Dayan. Si Dayan naman ay nagustuhan ang pagiging gentleman at mabait ni Archie. Hindi nagtagal, nagsimula nga ang kanilang relasyon. Mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya nga matapos ang 3 taon, ikinasal sina Archie at Dayan. Ayon sa mga malalapit na kaibigan na mag-asawa, naiinggit sila sa dalawa. Hindi daw tulad ng iba, ang kasal ni na Archie at Dayan ay hindi arranged marriage at hindi nakialam ang pamilya ng dalawa sa kanilang relasyon. Lalo na't parehong galing sa magandang pamilya ang mga ito. Madalas kasi sa India ay arranged ang marriage. Ayon din sa mga kaibigan ng dalawa, walang naging problema ang dalawa sa pamilya ng isa't isa. Aprobado ng kani-kanilang mga pamilya ang relasyon ni Dayan at Archie. Bukod doon, kitang-kita raw ng mga kaibigan na mag-asawa na parang Diyos kung ituring ni Archie si Dayan. Tumira sa UK ang mag-asawa at doon sinimulang buuin ang sarili nilang pamilya. Nagtayo ng isang pizza outlet si Dayan at Archie. Ngunit lumipat agad ang mag-asawa sa Derby dahil nakita ni Archie ang oportunidad para sa bagong negosyo. Nag-buy and sell din si Archie ng lupa sa Derby dahil mura doon kumpara sa London. At kalaunan nga, nagkaroon ng 2 anak na lalaki sina Dayan at Archie. Dahil sa mga negosyo na mag-asawa, nabigyan nila ng napaka-komportableng buhay ang 2 nilang mga anak. Bukod doon, iginagalang ang pamilya ni Archie sa kanilang lugar. Subalit hindi pa doon huminto ang lahat ng kanilang pagsisikap. Mas naging masipag pa sina Archie at Dayan para sa kanilang mga anak. Pinamahalaan ni Dayan ang isang branch ng Argos habang mayroon pa siyang ibang trabaho. Si Archie naman ay bukod sa kanyang mga negosyo, isa din siyang driver. Sinimulan din ni Archie na magtayo ng isang transport firm na ipinangalan niya sa panganay niyang anak. Kahit na busy sa trabaho, hindi pa din nakakalimutan ni Archie na magpunta sa templo tuwing araw ng linggo. Ayon sa mga nakakilala sa mag-asawa, isang masipag na ina si Dayan habang si Archie naman ay mapagmahal na ama. Wala din daw silang nakitang problema sa pagitan ng mag-asawa. Lahat ng nakakakita sa pagsasama ni na Archie at Dayan ay naniniwala na mahal ng dalawa ang isa't isa at ang relasyon nila ay tatagal ng mahabang panahon. Subalit,
silang lahat ay nagkamali. Sa kabila kasi ng masayang relasyon ni Diane at Archie, sa likod pala nito ay marami silang problema. Mahigpit si Archie sa negosyo, pero pagdating kay Diane ay hindi. Hindi man lang kasi pinagbabawalan ni Archie ang kanyang asawa sa kung anong gustong gawin nito. Laging nasusunod si Diane at siya pa nga ang parang nagkokontrol sa kanyang asawa. Kung minsan daw ay tumataas ang kilay ng komunidad kung saan kabilang ang mag-asawa dahil hindi palaging sumusunod sa tradisyon si Diane. Napakaayos raw ng pakikitungo ni Archie kay Diane na para sa ilan ay sumusobra naman. Mahilig sa mamahaling damit at alahas si Diane na laging binibili ni Archie para sa kanya. Ni minsan daw ay hindi nakita ng mga kapitbahay na mag-asawa na magdamit ng simple si Diane. Para nga sa iba, toxic na ang ugali ni Diane at para daw itong spoiled brat. Taong 2015, dinala na mag-asawa ang kanilang anak sa Dubai para sa isang bakasyon. Doon, ipinakilala ni Archie sa kanyang pamilya ang matalik niyang kaibigan na si Gurpreet o tawagin nating Gian, 32 years old. Elementary pa lang nang magkakilala na sina Archie at Gian. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa sila ay tumanda at kapatid na nga ang turing ni Archie kay Gian. Si Gian ay isang truck driver at construction worker. Habang nasa bakasyon, kasama nga ng buong pamilya ni Archie si Gian at sila nga ay may mga larawang magkakasama lahat. Ngunit lingid sa kaalaman ni Archie, ang kanyang asawa at best friend ay magiging higit pa sa magkaibigan. Nagsimula ang isang bawal na relasyon sa pagitan ni Diane at Gian. Palihim at araw-araw nag-uusap ang dalawa sa WhatsApp. Madalas sabihin ni Diane sa lalaki na hindi niya na mahal ang asawang si Archie, pero ayaw naman niya itong hiwalayan. Sa pag-uusap ni Gian at Diane, binuo nila ang isang masamang plano laban kay Archie. August 2016, nagplano si Diane ng bakasyon para sa kanilang pamilya sa India. Iminungkahi pa nga niya kay Archie na isama si Gian. At dahil best friend naman ni Archie si Gian, pumayag siya sa gusto ni Diane. Ang plano nga ay mananatili sila sa bahay ng nanay ni Archie. Masaya ang naging bakasyon nilang lahat. Nagplano na nga din sina Archie at Diane na mananatili na sa India. Habang dumadaan ang araw, napansin ni Archie na may iba sa kung paano magturingan ang kanyang asawa at ang kanyang best friend. At para makasigurado, hindi muna nagsalita si Archie. Pero makalipas ang ilang araw, napatunayan ni Archie sa kanyang sarili na tama ang kanyang hinala. May namamagitan nga sa kanyang asawa at best friend. August 2022, kinumpronta ni Archie ang kanyang misis tungkol kay Gian. Subalit itinanggi ni Diane na may namamagitan sa kanya at ni Gian. Sinubukan ni Diane na kausapin si Archie at ayusin ang lahat. Ngunit hindi naniwala si Archie sa kanyang asawa. Hindi na itinuloy ni Archie ang plano na manatili pa sa India. Sinabi pa nga ni Archie kay Diane na kapag nakabalik na sila ng UK, tatapusin na niya ang kanilang pagsasama at magsasampa siya ng kaso. Dito na naisip ni Diane na ito ang tamang oras para isagawa niya ang masama niyang balak sa sarili niyang asawa. Naikwento ni Archie sa kanyang pamilya at iba pang mga kaibigan ang kanyang natuklasan. Pinayuhan nila si Archie na bumalik agad sa UK para maayos na ang papeles ng kanilang hiwalayan ni Diane. Pero dahil siguro nabigla si Archie sa kanyang natuklasan, hindi pa agad nakapagdesisyon ang lalaki at nanatili pa sa India ng ilang araw. Dahil dito, nagkaroon na ng oras si Diane na isagawa ang kanyang plano. September 2, 2016, nagluto ng biryani para sa buong pamilya niya si Diane. Subalit, palihim niya itong nilagyan ng pampatulog.
Hindi naman napansin ni Dayan na ang panganay niyang anak ay hindi kumain ng kanyang niluto. Matapos kumain ang lahat, mahimbing na ang tulog ng bawat isa sa kani-kanilang mga kwarto. At bandang 11:00 ng gabi, pinapasok ni Dayan si Gian sa bahay kung saan sila tumutuloy. Nagpunta ang dalawa sa kwarto kung saan natutulog si Archie. Sinakal ni Dayan si Archie at pagkatapos ay pinalo ng matigas na bagay ni Gian ang kanyang sariling best friend. Sa kasamaang palad ay agad na nasawi si Archie. Pinatakas ni Dayan si Gian at si Dayan naman ay bumalik sa pagtulog na parang walang nangyari. Lingid sa kaalaman ni Dayan at Gian, nakita pala ng anak ni Archie ang nangyari. Isinumbong niya ang kanyang nakita sa kanyang lola at agad namang tumawag ng mga pulis ang nanay ni Archie. Umabot nga ng ilang oras bago nakarating ang mga pulis dahil ang crime scene ay liblib na lugar. September 3, natagpuan ng mga pulis ang wala ng buhay na si Archie. Agad na dinakip ng mga pulis si Dayan pero iginiit niyang magnanakaw ang gumawa ng pagpatay sa kanyang asawa. Nakatakas naman si Gian, subalit hindi nagtagal ay nasundan siya ng mga pulis sa airport at siya ay dinakip. Sa investigasyon, lumalabas na gustong makuha ni Dayan at Gian ang pera mula sa insurance ni Archie na nagkakahalagang 151 million pesos. At kung sakasakali, mapupunta kay Dayan ang 2 bahay sa UK, mga negosyo, at ang 7 million pesos na nasa bank account ni Archie. Kinasuhan ng murder si Dayan at Gian. Sila ay ikinulong habang naghihintay ng trial. Kahit na itinuro na siya ng kanyang anak at may ebidensya laban kay Dayan, sinuportahan pa din si Dayan ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, naniniwala sila na hindi iyon magagawa ni Dayan sa asawang si Archie. Sinabi din ng pamilya ni Dayan na na-frame up lang si Dayan ng pamilya ni Archie. Isiniwalat nila na ang totoong pumatay umano kay Archie ay ang mga kamag-anak ng lalaki. May balak daw kasing ibentang lupa si Archie na tinitirikan ng bahay ng isa sa kanyang mga kamag-anak. Makalipas ang 7 buwan, pansamantalang nakalaya si Dayan. Matapos niyang magbayad ng napakalaking piyansa. Ginamit ng pamilya ni Dayan ang lahat ng kanilang koneksyon para hindi matuloy ang usad ng kaso. Gumasto sila ng malaking pera para mabayaran ang dapat mabayaran para makaalis ng India si Dayan. Samantala, nakulong naman si Gian ng ilang taon. Ang trial ng kaso. October 2023, nagsimula ang trial ni Dayan at Gian. Binata na ang anak ni Dayan na siyang nagsalita sa korte laban sa kanyang nanay. Ayon sa lalaki, katabi niya ang kanyang tatay nang mangyari ang krimen. Nakita daw niya mismo ang kanyang nanay at si Gian ng gabi na iyon. Nang umalis na si Dayan at Gian, doon na raw nagkaroon ng lakas ng loob ang binata na magsumbong sa kanyang lola. Ayon naman kay Gian, ang nagplano ng lahat ng krimen ay si Dayan. Binigyan pa nga raw siya ng pera ni Dayan para bumili ng mga bagay na gagamitin sa krimen. Nag-plead naman ng not guilty si Dayan sa mga ibinibintang sa kanya. Ayon kay Dayan, inosente siya at hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa kundi ang mga kamag-anak nito dahil sa away lupa. Hindi naman napatunayan sa korte na may galit o motibo ang sinuman sa mga kamag-anak ni Archie tulad ng sinasabi ni Dayan. Sa huli, napatunayang guilty si Gian at Dayan. Hinatulan si Gian ng habang buhay na pagkakulong at nagbayad sa pamilya ni Archie ng 226,000 pesos. Si Dayan naman ay hinatulan ng bitay. Nagulat si Dayan sa naging hatol sa kanya at agad na umapila ang kanyang mga abogado.
Subalit magpahanggang ngayon ay nananatili pa din ang hatol kay Diane na kamatayan. Masaya naman ang pamilya ni Archie na sa wakas ay mapagbabayaran na ng mga sospek ang krimen. Sa tingin mo, si Diane talaga ang pumatay sa kanyang asawa o na-frame up lang talaga siya tulad ng kanyang sinasabi? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating kwento ngayon, ano ang iyong ilalagay? Malay mo, mapili natin ang iyong suggestion. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!